So eto na no, kumpleto na ang mga teams na aabante dito sa second round ng NBA Playoffs. Dito sa Western Conference ay nauna na magtapat dito ang defending champion na Nuggets at Timberwolves, na kung saan abante na ng isa dito ang Wolves kontra sa Nuggets ng 1-0 matapos silang talunan ito sa final score ng 106-99. Samantalang makakatapat naman dito ng Oklahoma City ang Dallas Mavericks dito rin sa second round. Paliit na ng paliit ang brackets dito sa NBA Playoffs at patindi na rin ang patindi ang laban. Nitong regular season ay 3 beses na tinalo dito ng Oklahoma City Thunder etong Dallas Mavericks sa kanilang 4 na beses na paghaharap. Pero may mga times kasi na hindi nakakapaglaro niyan si Kyrie Irving. Kaya naman hindi na natin masasabi ngayon no, kung sino nga ba ang talagang malaki ang tsansa na manalo dito nga sa paghaharap nila sa playoffs. Pero hindi natin mapagkakaila na talagang malakas ngayon ang OKC Thunder dahil sila lang naman ang top seed nitong regular season. Tapos nitong first round ay sinuwip lang naman nila dito ang Pelicans. Pero ngayong tinalo dito ng Dallas Mavericks itong Los Angeles Clippers dito nga sa first round, parang mas lalo ka na ngayong mapapaisip kung kaya nga bang tapatan ngayon dito ng OKC Thunder ang mas lalo nagliliyab na connection dito na ni Luka at Kyrie Irving. Itong si Kyrie parang mas lalo pa ata nag-iinit every game. Dito kasi sa serye sa naging laban nila kontra sa Clippers ay walang kahirap-hirap na nag-a-average itong si Kyrie ng 25 to 30 points sa game. But hindi pa to no, kapag sinamahan pa ng consistency dito ni Luka Doncic kung saan naghahalimaw lang naman ng 30 points sa game. E naman sa ngayon no, napapatunayan na natin na talagang panalo ang pagkuha dito ng Mavericks kay Kyrie Irving, na kung saan magiging malaking problema talaga dito para sa OKC Thunder. Mentioning yung iba pa nilang kasama dito kagaya nila Gafford at PJ Washington, na nasaksiyan naman natin na sobrang competitive dito sa playoffs. Napakalaking bagay din ng mga ganitong players dahil hindi sila masyado nagre-rely dito nga sa dalawang scorer nila. Samantalang para naman dito sa Dallas Mavericks no, ang pinakamasasabi ko lang para sa kanila ay dapat nilang tutukan dito sa SGA. Ngayon, siya ang leading scorer dito sa kanilang kupunan na kung saan nag-average ng 20 points sa game. As tumitindi lang yung combination nila dahil sinasamahan din siya ng mga batang players kagaya na lamang dito ni Chet Holmgren, kung saan nagkakaroon ng magandang depensa at rebounding no. Itong si Holmgren walang kahirap-hirap, nag-average to ng 15 points at 8.8 rebounds dito sa playoffs. Mahan po to ng 2.8 blocks o almost 3 blocks na rin no, a game. Napakalaking bagay talaga nito ni Holmgren dito sa OKC. Kaya nga simula nang sumali siya dito sa OKC ay talaga nagsimula ng bumulusok itong koponan. Kumbaga siya na lang pala ang missing piece dito sa OKC Thunder no. Samahan pa yan dito ng mga batang players din katulad nila Jalen Williams, Josh Giddey, Dort at marami pang iba. Naman kung kayo ang tatanungin no, sa tingin nyo sino ang mananalo dito sa paghaharap ng Mavericks kontra dito sa OKC Thunder? Komento lamang inyong palagay. See you on the next one.